joyful. Wala po tayong joyful ng mga kapatid at tayo po nagmo-mourn sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, sa mga kaluluhan ng typhoon tragedy. Bukod po doon, siyempre sa ating mga kapatid sa Brother Medley, si Brother Domen. Tunay na ang likod ng Diyos na naglikod sa ating mga kapaligiran. Tayo po nagdadalunghagi sa kanya. Forgiveness. Lord, nandito kami sa iyong harapan ng Panginoon. Sumasamba, magpupuri, tuloy na kapagulong sa ating Panginoon. Ano mang pagsubok na namin sa aming buhay, ikay narin at lagi namin kasama. Purihin na Panginoon. Sa iyo, Lord, ng
kalakasan sila tagumpayan sa aming buhay. Amen. Jesus, sa buhay ko, walang ibang malalayo. Walang ibang maasahan sa oras ng mga kailangan. Pangalan lang siya tinatawagan. Ibig mo ang pagsamo ng pusong ito. Hanggang walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, ikaw lang ang kamay, sa iyo ayaw kong mawala. Jesus, sa buhay ko, walang ibang malalapitan. Walang ibang maasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan lang siya tinatawagan. Ibig mo ang pagsamo ng pusong ito. Hanggang walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, ikaw lang ang kamay, sa iyo ayaw kong mawala.
Diyos, Ama namin nasa langit. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. At sa pangalan ng mundo mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas, purihin ka ngayon, magpakay ng pangalan. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Narito kami, Ama, lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag at aming dalangin po namin na sa araw na ito, Panginoon, patuloy po kami halinain. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay patuloy pong iparana sa bawat isa po sa amin, na sa aming paglapit sa mga sandali po ito, dalangin namin, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, Ama, at sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang aming mga kahilingan. Samahan mo kami sa aming pagtitipon at lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan.
Kasihan kami ng iyong banal na Espiritu pagkalooban at pag-unawa o Diyos sa iyong mga salitang iahayag po sa amin. Dalangin namin, patuloy ko magbigay sa amin ng liwanag upang patuloy kami masunod sa banal mong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon nagdiriwang sa pagkatigil. Nagaganap ang aming Espiritu. Daming lakas at pag-asa naririto sa piling. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 18, simulang mga talata 10 hanggang sa susunod na mga talata. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay lagi nasa harapan ng aking Ama. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangihinain sa kabululan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ipinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit
na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Malakas na patuloy sa Diyos sa kanyang lahat ng kapulihan, kaluwalhatian, at magkakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, bigay mo po para matulog ang kalangkat niya. Amen? Para mamakiyan sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Sige, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpala ba kayo ng Diyos? Pinataas ng kamay mga pinagpala, Lord. Patuloy po at lalo tayong pagpapalain ng Diyos sa hapon pong ito. Amen? Na sa ating pagtulog sa trono ng kanyang biyayang habang ang ating mga dalangin ay laging handang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, Sister, mahal ka ng Diyos. Kahit ganyan ka. Naniniwala po kayo? Amen. Ito ba? Dito po mga kapatid sa atin ngayon sa Ebanghelyo po natin na kung saan makikita natin ang pagmamahal meron ng Diyos. Amen? Isang pagmamahal na kung saan hindi nais ng Diyos na mayroong mapahamak sa atin. Amen? Ang sabi niya, ay hindi niya nais na mapahamak ang isa man sa maliliit na ito. Amen? Ano yung maliliit na iyon? Yan, sabi po dyan, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Ano? Maliliit na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino kaya yung maliliit na iyon? Ano kaya yung maliliit na iyon? Amen? Sa daigdig po na ito, mga kapatid, sino po yung pinakahamak sa tingin ng mundo sa daigdig na ito? Sino yung pinakahamak sa tingin ng mundo sa daigdig po na ito? Ang pinakahamak ay ang alipin. Amen? Alipin sapagkat napakababa ang tingin sa isang alipin. Tila bagay na katawag nito ay nasa mababang kalalagayan. Ano? Nasa hamak na kalalagayan ang isang alipin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sino po ba yung alipin? Sino yung hindi alipin? Amen? Ayan. Dito po, minsan nasasabi natin, siguro yung mga hindi alipin, ito yung mga ipinanganak na alam po naman natin. Ano? Kapatid na ipinanganak na mayaman sa daigdig po na ito. Amen? Na ipinanganak na kung saan lahat ng pangangailangan andyan na. Diba? Andyan na, nakahanda na ang lahat ng kapatid sa ating Jesucristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, ayon sa Biblia po, ito po sinasabi po na alipin. Ang sabi po sa Ebanghelyo po, ni San Juan, Kabanata po ay 8, at talata po ay 20 o 34. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, ang lahat ng nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen? Ang lahat ng nagkasala ay alipin ng kasalanan. Ilahat po, mayaman, mahirap na nabubuhay sa daigdig po na ito mga kapatid, ay naging alipin ng kasalanan. Amen? Naging alipin ng kasalanan. Na kung saan po ang isang taong alipin ng kasalanan o ang isang tao, sabi dito, ang maliliit na ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya ay ingatan ninyo na wag hamakin ang sino man sa kanila. Amen? Wag hamakin, wag husgahan, wag hatulan, wag parusahan. Amen? Diyan sa punto pong iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo pong ito, ano ang pagtingin mayroon si Jesus sa isa
isang taong makasalanan? Ano ang kanyang pagtingin sa isang taong sinasabi natin maliliit na ito na kung saan ay alipin, na ang sabi ng Panginoong Hesus, ang isang alipin po ay ang taong nagkasala, ay alipin ng kasalanan. Lahat po tayo dumaranas po iyan. Amen? Now, sabi ni San Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, walang sino mang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkulang. Lahat tayo ay may nagkakasala, may pagkakamali. Subalit sa kabila ng pagiging makasalanan po natin, sino tayo sa tingin ng Diyos? Ano tayo sa paningin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating Panginoong Jesucristo? Ang isa bang makasalanan tulad mo ay itinuturing niya bang masama? Ha? Itinuturing ba tayo ni Jesucristo masama? Kaya sabi ng Panginoon, ingatan niyo, huwag hanapin ang isa sa mga ito. Amen? Dahil kahit tayo makasalanan, hindi tayo pinahatulan ni Kristo na tayo'y masama. Hindi niya tayo itinuturing na tayo po ay masamang tao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sister. Kahit ganyan ka, alam ko mabuti ka. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na pagpuri sa Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon. Dito ba? Kahit ganito po tayo, may pagkukulang, pero mahalaga ka sa Kanya. Ang isang katulad mo ay mahalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko, yung mga katulad nila, yung maliliit na to, sila ay mahalaga kay Jesus. Amen? Habang may isang makasalanan, ang sabi nga po dyan, mahalaga isang makasalanan kaysa siyang naputsiyang na hindi nagkakasala. Amen? Mahalaga yung isang makasalanan kaysa siyang naputsiyang na hindi kinakailangan magsisi. Amen? Na hindi kinakailangan na kung saan sandali ko na yan kapatid, yung siyang naputsiyang na hindi naliligaw. Habang may taong napapahamak dahil sa kasalanan, hindi siya masaya. Amen. Habang may taong napapahamak dahil sa kasalanan, hindi masaya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Namimihati ang puso ng ating Panginoon, nalulungkot ang ating Panginoong Jesucristo. Habang may taong nalalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi siya nagiging masaya. Amen? Hindi po siya nagiging masaya dahil para sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang isang makasalanan ay kayamanan para sa Kanya. Isang kayamanan na nawawala sa Kanya. Ang isang makasalanan na napapalayo sa ating Jesucristo para sa Kanya ay isang malaking kalubihan. Amen. Hindi po ba dahil itinuturing kanyang kayamanan sa kanyang buhay na isang kayamanan na kung saan mga kapatid, kapag nakanta niya, kapag muli napasa kanya, ay kayamanan makapagbibigay lamang sa kanya ng tunay na kaligayahan. Amen. Sino makapagbibigay ng kaligayahan sa ating Panginoong Hesus? Sabi mo sa katabi mo, ikaw, sister. Amen. Di po ba? Kung ikaw makapagbibigay ng kaligayahan kay Lord, isa kang kayamanan na makapagdudulot sa Kanya ng kaligayahan, ng kasiyahan, ipagtatamo mo ba sa Kanya ang kayamanan iyan? Amen? Kaya ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo, kapag nawala yung isa sa mga kayamanan na yan, hindi sa sasaya, hahanapin at hahanapin niya yan. Amen. Magpakalayo-layo ka man sa Panginoong Hesus, hahanapin at hahanapin ka ng Panginoong Jesucristo sapagkat ikaw lang ang makapagpapasaya sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang a-absent pag niya ulit. Ano sagot niya? Mag-akay ka pa. Ano?
palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Magpalakpak po tayo mga kapatid na katulad po nito mga kapatid na habang tayo po nalalayo po sa Kanya, ang Lord po na ito po ang turing sa atin ng isang kayamanan na nawawala. Parang ang laki ng kalubihan para sa Kanya. Kung hindi tayo kalubihan sa Panginoong Jesus, iiwan niya ba yung langit para hanapin tayo dito? Amen? Kita niyo po yan, nagawa niyang iwan ang ganda-ganda ng langit. Hindi po ba? Maganda ba yung langit? Hindi po ba? Minsan nga dito sa lupa, kung ginhawa lang meron tayo dito, sinasabi natin minsan, lupa kung man langit na rin. Amen. Kung ginhawa pa lang yun, lalo na siguro kapag tayo naruroon na, di po ba? Pero tingnan natin gaano kagandang iiwan ng Panginoong Jesus. Alang-alang sa atin. Amen? Alang-alang sa isa, katulad mo, katulad ko, na kung saan itinuturing niyang kayamanan sa daigdig po nito, na kung saan isang kayamanan na kapag wala sa kanyang kaharian, hindi siya liligaya. Amen? Kaya, napakasarap na kung saan may ganun tunay, may ganun nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Amen? Sino ba hanapin mo? Di po ba? May hanapin ka pa ba kapag yan ang pagmamahal na pinaparanas po sa atin? Baka sabihin mo na sa'yo na ang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, Jesucristo. Na ano ang sabi dito ng ating Panginoon? Ang sabi niya, huwag ninyong hamakin yung mga katulad nila sapagkat ang sabi ng Panginoon Jesus, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Amen? Lagi nasa harapan ng aking Ama. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa binasa po natin, kaya ang ating Panginoon ay naparito para hanapin. Amen? Sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang naligaw. Na, ang sabi po yung kanilang mga anghel ay nasa harapan, laging nasa harapan ng kanyang Ama. Ang sabi sa Isaiah chapter 49 verse 1 and 2, si Yahweh ay malakas upang iligtas ka. Siya'y hindi bini at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo ang siyang dahilan kaya hindi niya marinig ang iyong dalangin. Amen? Kung ang ating dalangin ay hindi napapakinggan ng Diyos dahil sa ating kasalanan, ano kaya mga ginagawa ng anghel? Ano kaya ginagawa ng anghel mo sa harapan ni Yahweh? Amen? Kung hindi marinig ng Diyos ang ating dalangin, malamang sa malamang sila ang nananalangin na tayo tulungan ng Diyos. Amen? Sila yung namamagitan maari sa ating mga kapatid sa mga sandali kong iyan para na kung saan hilingin sa Diyos na ito na tayo tulungan. Bakit po? Kasi bilang anghel, wala silang kapangyarihan na tayo iligtas sa kasalanan. Amen? Wala silang kapangyarihan na tayo iligtas sa kasalanan. Diyos lang ang makapagliligtas sa atin sa kalalagayan natin sa daigdig na to na isang makasalanan. Kaya anong sinabi ni San Pablo sa Roma chapter 7 verse 24-25, ang sabi ni San Pablo, kahabag-habag ang kalalagayan ko ito. Sino makapagliligtas sa atin sa kalalagayan ko ng pagiging makasalanan? Pero sabi ni Pablo, may pag-asa pa ako. Ang Diyos ang tanging kong pag-asa sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Kaya lagi na sa harapan ng aking Ama ang mga anghel. Tapos ang kasunod sabi ng Jesucristo, kaya naparito ang anak ng tao para iligtas ang lahat ng naligaw. Sabi ko, mukhang dalangin ito ng mga anghel. Amen. Kaya ang Panginoong Jesus ay tila baga na kung saan ay naobligang pumunta sa daigdig na ito para iligtas tayo. Amen? Dahil siya lamang ang may kakayahan, may kapangyarihan para tayo iligtas. Tingnan niyo po yung mga anghel na ito. Hindi tayo inuhusgahan ang taong makasalanan. Hindi niya inuhusgahan ang taong makasalanan sa harapan ng Diyos na ang tao masama. Amen. Ang tao ay hindi mabuti. Bagkus anong ginagawa ng mga anghel na ito? Sila ang nananalangin sa atin para hingin ang tulong ng Diyos upang tayo iligtas sa
sa ating kasalanan. Kaya ang sabi po dyan, huwag niyong hamakin ang mga katulad nila. Amen. Huwag niyong hamakin dahil ang mga katulad nila ay napakahalaga sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Diba? Hindi sinabi ng mga anghel, hayaan na rin tao, makasalanan naman yan, hayaan ng tao, masama iyan, kami na lang ang dipito sa kaharian mo, ang lahat gagawin namin. Di po ba? Hindi magawa ng mga anghel na hamakin ang mga tao sa harapan ng Panginoon Jesus. Amen? Bagos ipinapanalangin nila na ang taong nilikha ng Diyos, tulad ko, ay tulungan ng Diyos na maniligtas. Kaya ang sabi niya, huwag mong hamakin yung katabi mo niyan. Kahit ganyan-ganyan lang yan, mahal yan ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Nakita po mga kapatid, sabi nga po, ang isang makasalanan ay mahalaga po sa Diyos. Kaya ang sabi po, huwag natin ituring na sila ay masama. Amen. Ang isang makasalanan, huwag po natin ituring na sila po ay masama. Sa lumang tipan ay ang isang makasalanan ay inahalin tulad din sa taong may karamdamang ketong. May karamdamang ketong. Yung taong may karamdamang ketong, anong ginagawa sa taong may karamdaman na ketong? Inilalayo sa karamihan. Amen? Inilalabas sa kampamento, inilalayo yung tao na may karamdamang ketong sa karamihan. Kasi itinuturing na marumi. Amen? Ang isa pa nga po dyan, meron po isang sinabi, di ba yung ating Panginoon Kristo, nung lumapit yung babae Canaanea, na sabi ng Panginoon Jesus, hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. Ang bigat ng salita, papakinggan natin. Amen? Ang bigat ng salita ko na yun, na kung titingnan mo para bagang panghahamak sa babae yung salita ng Panginoon Jesus, na tawagin mong tuta. Amen? Pero yung salita na yun ay paalaala lang ng Panginoon Jesus sa kanya. Salita na nagpapaalala sa kanya na ikaw ay taong makasalanan. At bilang taong makasalanan, wala kang karapatan. Amen? Sa biyayang ito. Amen? Habang tayo ay nasa ilalim ng kasalanan, wala tayo sa grasya ng Diyos. Amen? Pero kahit wala tayo sa grasya po ng Diyos, kapatid, ang Diyos nito ang sa paminagdadala ng grasya niya sa taong makasalanan. Amen. Glory to God. Nakito po mga kapatid na inahalin tulad isa ng taong makasalanan sa taong may ketong para bagang itinatakwil. Amen? Itinatakwil ang taong may ketong, inilalayo sa karamihan. Kapag itinakwil mo isang taong may ketong, mga kapatid, para bagang ipinapadama mo sa tao kung iyan, mga kapatid, na hindi siya karapat dapat mahalin. Hindi siya karapat dapat gawan ng mabuti. Amen? Kaya sabi po, huwag mong ganyan ituring ang isang makasalanan. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Dahil kahit yan makasalanan, may karapatan iyan sa pagmamahal ng sino man. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo na pinagkakaitan ng pagmamahal, pinagkakaitan ng isang kapatid ng kabutihang magagawa kasi itinatakwil po natin. Amen? Sa ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya naparito sa daigdig na to, ang taong may ketong inaabot ng ating Panginoon. Inaabot sila ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sila pinandidirihan ng Panginoong Jesus. Amen? Inaabot, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Yan ang ating Panginoong Jesus. Pag sinabing inaabot, yung taong makasalanan, tinutungo ng Panginoong Jesus, pinupuntahan ng ating Panginoong Jesucristo para abutin ang isang makasalanan upang ipadama sa isang makasalanan ang pagmamahal na kanyang kailangan.
Amen? Purihin po natin ang Panginoon Jesus na kailangan po. Kaya tayo po mga kapatid, tayo din po inuutusan ng ating Panginoon. At sabi po sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, talata po ay 1. Ang sabi po riyan sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang sabi po, kung may nahuhulog sa inyo sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang umabot sa kanila. Amen? Ang humango sa kanila, kayo ang umabot sa kanila. At sabi ko, gawin ninyo ito ng buong hinahon. Amen? Gawin natin ito ng buong hinahon. Ibig sabihin niyan, kapatid, kinakailangan maging matyaga ka sa taong iyan. Amen? Maging matyaga ka sa taong iyan. Tayo nga pinagtsatsagaan ni Lord, di ba? Sino dito pinagtsatsagaan ni Lord? Taasan ko na. Pagpurihan natin ang ating finances. Pero sa panahon po nito, siguro mas maganda ay hindi na tayo pinagtsatsagaan ni Lord, kundi nagagamit na ni Lord. Amen? Kung paano niya inaabot ang isang taong makasalanan sa kalalagayan na ng pagiging makasalanan para iparating sa tao na yan yung pagmamahal na nararapat sa kanya upang ang tao po na yan, mga kapatid, ay buhat sa pagiging makasalanan, maibalik niya sa ating Diyos, mahamon niya sa pagiging makasalanan at maibalik sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais ng Panginoon, gawin natin yan. Kaya ang sabi niya, kayong pinapatnubayan ng banal na Espiritu ang dapat aabot sa kanila. Sabi, huwag mo silang itakwil. Huwag mo silang iwasan. Amen. Pagtiyagaan niyo ang mga katulad nila. Pagtiyagaan. Ibig sabihin, mga kapatid, maging mahinahon tayo makitungo sa mga kagaya ko nila. Ipakita natin sa kanila ang nararapat na pakikitungo upang ang isang makasalanan sa pamamagitan mo magising. Amen? Magising ang isang makasalanan nang sa ganon, mga kapatid, maihanda niya ang kanyang sarili para na kung saan tanggapin ang kanyang tagapagligtas. Purihin po natin ang ating Panginoon na Kristo na lakas na pag-uri para po sa ating buhay at makapangyarang Diyos. Kung paano sila inaabot ng ating Panginoon, ang sabi po, ganun din po natin sila pakitunguhan. Amen. Sabi ni San Pablo, makitungo kayo ng maayos hanggang maaari makitungo kayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen. Pag sinabi, makitungo kayo mabuti sa lahat ng tao, isa lang ibig sabihin niya, mabuti man yan o masama, pakitunguhan mo ng mabuti. Pakitaan mo ng mabuti. Huwag mong hamakin. Amen. Huwag mong itakwil ang tao kung iyan. Kaya ang sabi ko, ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, kung ang iibigin nyo lang ang siyang umiibig sa inyo, ano pang nagawa nyo kayang mabuti? Amen? Dahil ang sabi niya, ginagawa lang iyan ng mga taong makasalanan. Amen? Ginagawa lang yan ng mga taong makasalanan. Pero tayo mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu, ang sabi po yan, kapag may nagkakasala, kahabagan nyo sila. Amen. Abutin ninyo sila. Purihin natin ang ating Kristo. Kaya napakasarap ng payo sa San Pablo na sabi niya, pakitunguhan nyo mabuti ang lahat ng tao. Diba? Na sinasabi ni San Pablo, kung ang kaaway may nagugutom, pakainin. Sa dami-daming babanggitin, kaaway pa. Ano? Kasi yun ang mahirap pakitunguhan ng mabuti. Amen? Yun ang mahirap pakitunguhan ng mabuti. Pero gusto lang ni San Pablo iparating ko sa atin kung paano sila pinahahalagahan ni Kristo tulad ng pagpapahalaga sa iyo ni Jesus. Kung ikaw ay makasalanan, gawin din natin ito sa kanila.
Amen? Pakitumuhan natin sila ng mabuti, abutin po natin sila. Palagpakan, papurihan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Glory to God. Mayroon po akong nakausap noon, isang preso. Tingnan niyo po yung preso na ito. Kapag sa po ay nakalaya, lilipas lang yung ilang panahon, makikita mo ulit sa loob ng kulungan. Makikita mo siya ulit sa loob ng kulungan. Sabi ko nung oras na yan, nung kausap usap namin, ilang beses ka na nakulong. And sabi kasi ng mga gwardiya doon, pabalik-balik yan dito. Ano? Pabalik-balik yan dito. At tanong namin, bakit naman gusto mo dito sa loob? Bakit gusto mo dito sa loob? Ba't ayaw mo sa labas? Eh mas maganda sa labas. Malawak ang iyong mundo sa labas. Dito ka lang sa loob. Di ko ba? Pero napakaganda kasi ng kanyang dahilan. Napakaganda ng kanyang dahilan kung bakit naroon siya sa loob. Ang sabi niya, sa labas, wala akong lugar sa puso ng mga tao. Dito sa loob, may lugar ako sa puso ng mga tao dito. Lagi ng kanyang sinasabi. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. Doon sa loob, nauunawaan siya ng mga kapwa preso niya. Nauunawaan siya. At dahil nauunawaan siya, tinutulungan siya maging mabuti. Kaya pag doon sa loob, dahil tinutulungan na maging mabuti, nakakagawa ng mabuti, kaya nakakalaya. Amen? Kaya nakakalaya. Ang problema naman, pagdating ko sa labas, ang sabi niya, kahit anong gawin mong mabuti, minsan ka lang magkamali, napakasama mo na sa tingin ng tao. Napakasama mo na sa tingin ng tao dahil wala lugar ang isang katulad namin sa puso ng tao sa labas. Sa harapan ng mga tao sa labas, masama na kami. Kahit anong gawin mong mabuti, masama ang tingin sa iyo. Kaya ang sabi niya, paglipas na ng ilang panahon, gagawa siya ng masama. Pagtapos makagawa ng sama, tatakbo siya sa pulis para magpahuli. Kasi sabi niya, kapag ang tao nakahuli sa akin, bugbog ako. Sabi niya, bugbog ako sa tao kasi wala akong lugar sa puso ko nila. Kaya pag gumawa siya ng masama, nakagawa ng sama, sumusurrender siya. Dahil ang sabi niya, dito sa loob, may lugar ako sa puso ng tao. Sa labas, hindi ko maramdaman niya na kung saan kapag ako nagkamali, may umuunawa sa akin at may tumutulong sa akin para magawa ko mabuti. Dito lang sa loob meron. Amen? Kaya sabi ko, hindi mo nga naman siya masisi kung bakit gusto niya doon. Amen? Kasi yung pagmamahal na hinahanap niya wala sa labas, naruroon sa loob. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos na sa kanyang sandali na yan, ang sabi niya, kahit ang kanyang mga mahal sa buhay, ganon ang pagtingin sa kanya. Amen? Ganon ang pagtingin sa kanya. Na ang nakakalungkot pa, sabi niya, dahil yun ang tingin sa iyo, kahit hindi ka ang gumawa, ikaw ang gumawa. Ikaw ang lumalabas na masama. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong hamakin ang mga kagaya nila. Huwag niyong ituring na mga kagaya nila ay masama. Amen. Kung yan, sabi ng Panginoon Jesus, abutin niyo sila, tulungan niyo sila na ang mabuti ay magawa nila. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus
malakas na papuri para sa ating Panginoon si Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, huwag ninyo silang hatulan. Huwag niyo silang parusahan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, isa'y na parito ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, hindi ako naparito para parusahan ang sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, tinutukoy yan tayo dito na nabubuhay sa sanlibutan. Amen? Na nabubuhay sa kasalanan, na alipin ng sanlibutan, sa pagitan ng kasamaan, kasalanan na umiiral sa sanlibutan kung ito. Hindi siya naparito para tayo hatulan, mapahamak o maparusahan. Ang sabi niya, naparito siya para iligtas tayo sa kaparusahan. Para iligtas tayo sa kaparusahan. Kailan ito ipinakita ng ating Panginoon Kristo? Kailan niya inabot ito, mga kapatid? Ginawa ng ating Panginoon Jesus. Makikita natin ito doon sa buhay ng babae na huli sa pakikiapid. Amen? Yung babae na huli sa pakikiapid, anong sabi ng mga tao sa paligid ng Panginoon Jesus? Ang kagaya niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Amen? Batuhin hanggang sa mamatayan, sabi ko nila, ang kagaya niya dapat pinarurusahan. Pero anong sabi ng Panginoon Kristo nung sandali na yan? Sabi ng Panginoon Jesus, sige, kung sino walang kasalanan, siya unang bumato. Walang bumato. Walang bumato. Kita niyo po yung pangungusap ng Panginoon. Ang pangungusap ng Panginoon sa sandali na yan, hindi lang para ingatan yung babae, kundi para ingatan pati lahat ng gustong bumato. Bakit po yung salita, ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang bumato, ipinapakita sa kanila ng Panginoon Jesus, kung kayo mga makasalanan na dapat parusahan ng Diyos, hindi niya ginagawa sa inyo, ba't niyo gagawin sa tao? Amen. Kung ang mga katulad yung makasalanan na hindi bumato sa babae na ito, dahil alam nyo kayong makasalanan, pinarusahan ba kayo ng Diyos? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, huwag nyo gawin sa babae. Amen. Bagkus kung anong ginagawa sa inyo ng Diyos, sa inyong ipadama sa inyong kampo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Walang bumato, mga kapatid, sapagkat nung sandali na yan, ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sandali yan, iniligtas niya ang taong makasalanan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, huwag niyong hamakin ang maliliit na iyan. Mahalaga yan sa akin. Amen? Yung kapwa mo na yan nagkakamali, huwag mong hamakin iyan. Huwag mong hatulan iyan na ang tao niya napakasama dahil tinubos ko yan ng dugo ng ating Kristo. Amen? Na kahit nagkamali niya, wala kang karapatan musgahan ang tao na yan masama, mga kapatid. Pero minsan, mga kapatid, paano po tayo nagpaparusa? Nagpaparusa ba tayo? Ano? Minsan hindi naman tayo nagpaparusa para saktan yung ating kapwa. Pero yung minsan yung ipadama mo, wala ka ng pagmamahal sa kanya. Amen. Yung ipadama mo minsan, mga kapatid, na kung saan ay wala na siyang halaga para sa'yo. Amen. Di ba parang sa'yo? Tinutorture yung utak na, tinutorture yung kalooban na, sakit na. Amen. Mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, na minsan dumarating sa buhay ko ng tao, ginawa niya na yung lahat, pero minsan na magkasala, magkamali, para baga, amen, para baga may karamdaman na kung saan minsan ay pinandidirihan ng kanyang kapwa. Amen? Na minsan ganun tayo kasi nilang magparusa. Amen? Pero anong sabi ng Panginoon Kristo? Wala kayong karapatan saktan ang isang katulad niya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. Na nais ng ating Panginoon Jesus ang mga katulad nila ay pinahahalagahan natin. Ang sabi nga po dito, mga kapatid, sa sulat ni sa sulat po ni Santiago, kabanata po ay 5 at talata po ay 20, sinasabi sa aklat po ni Santiago, ang sabi po rito ay ang ganito, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay
ay nagliligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napapawi ang maraming kasalanan. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan buhat sa mali niyang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa nito. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung kaano kahalaga sa akin ang kaluluwa ng taong ina, ganun mo siya pahalaga. Amen. Huwag mong hayaan na isang katulad niya ay masira. Amen. Diba? Minsan, sa buhay po natin bilang nananampalataya mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, napakasarap o napakahirap din. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus ay sa ganito mapapatunayan ang tunay na pag-ibig. Sabi sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 16, sa ganito mapapatunayan ang tunay na pag-ibig. Kung inialay ko ang buhay ko para sa inyo, dapat yun rin ialay ang buhay nyo para sa mga kapatid. Amen. Kung naramdaman mo kung gaano ka pinahalagahan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung paano ka inilhi ng Panginoong Hesus ng isang katulad mo ay huwag mapahamak, huwag maparusahan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung paano ko yan pinadama sa iyo, kung paano ko yan ginawa para sa iyo, gawin mo sa kapwa. Gawin mo sa kapwa. Amen. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyo silang hamakin. Yung iisang ina, yan ang mahalaga para sa akin. Amen. Yung iisang katulad mo, ang isang kayamanan para sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya yung kamay meron tayo sa panahon ko ito, nawa sa kamay na yan, maramdaman ang kamay ni Kristo. Amen. Maramdaman ang kamay ni Kristo. Hindi lang ng tao mabuti, kundi higit sa lahat ng mabuti ng tao nagkakasala. Amen. Dahil ang tanging kamay na kung saan nadadamahan ng pagmamahal ng ating Panginoon Kristo ang pwede magbago sa buhay ng isang tao. Sabi ng isang babae, kung ako lang ang asawa ng asawa mo, matagal ko nang iniwan yan. Hindi ko pagtsatsagaan ng ganyang tao. Baka pagtulog yan, pinukpo ko yan. Ang sabi ng isang babae, kung iiwan ko siya, paano naman siya? Sino pang magmamahal sa kanya? Sa ugali mo na yan, sino sa tingin mo ang magmamahal sa kanya? Sino ang magtsatsaga sa kanya? Sino ang magmamalasakit sa kanya? Kung may gumagawa nga sa kanya ng ganon, nagkakaganyan pa siya. Paano kung wala na? Ang hirap mo. Sabi ng kausap niya, bahala ka, malaki ka na. Ang tigas ng ulo mo. Pero ang sagot niya lang ay ganito, hindi naman siguro sa lahat ng panahon, ganyan siya. Hindi naman siguro sa lahat ng panahon, ganyan siya. Ano ang kanyang inaasahan? Inaasahan niya kung patuloy may gagawa ng mabuti sa taong iyon, magbabago yun. Magbabago yun. Amen. Tayong lahat, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, umaasa ang Panginoon na kahit anong makasalanan ng isang tao, kahit ang isang tao ay lugmok sa pagkakasala, umaasa ang Panginoon Jesus, isang araw ang tao niya ay magbabago kapag nagama ang pagmamahal. Kapag nakabul ang puso niya ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, na nais ng Panginoon Jesus, yung pagmamahal na yan na para sa isang tao ng kasalanan, dalhin natin sa kanila. Ipadama po natin sa kanila. Walang ibang inaasahan ang Diyos na gagawa niya, kundi tayo. Amen. Kaya sa lugar na ito, mga kapatid, kayo ay magpalakasan.
Maging kalakasan ng bawat isa sa inyo. Ang bawat isa po sa inyo, maging kalakasan ng isa't isa. Amen? Huwag mo husgahan. Amen. Huwag mong hatulan. Kundi ang sabi ng Panginoong Jesus, mahalin mo. Pahalagahan natin. Tumayo po tayo lahat. Salamat, Panginoong Jesus. Sa kabila po ng aming kalalagayan po ito, hindi nagbago ang pagmamahal at pagtingin mo sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Mahal kita. Kasalanan
kahit gaano na tayo karumi. Kapag tayo lumapit sa Diyos, sabi niya, tatanggapin niya tayo. Nananatiling bukas ang kanyang puso para sa ating lahat, gaano pa man ang mga kamakasalanan sa daigdig. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, isipin niyo buhat pagkabata pa ng mga kasalanan paulit-ulit natin ginagawa. Isipin mo ang mga tao na dahil sa ginawa mo'y nasaktan mo. Isipin natin ang mga tao na minsan hinamak natin. Hinusgahan, nandirihan, minsan itinangkoy. Isipin natin yung mga nagawa natin noon na lumalapas tangan sa pangalan ng Diyos. Ngayon, isipin mo na naman, ito mo, iisip mo ngayon, sa kabila ng lahat ng iyon, isipin mo lahat ng kabutihan ginawa sa iyo ng Diyos. Isipin mo kung paano ka iningatan ng Diyos na minsan ikaw ay nasa panganib. Isipin mo yung mga pagkakataon na walang-wala ka at tinulungan ka ng Diyos. Isipin mo lahat ng kabutihan ginawa sa iyo ng Diyos. Isipin mo ngayon kung saan ka dinala ng ating Panginoon, kung anong nararating mo ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Ang lahat meron kami ngayon bunga ng iyong kabutihan. Ang lahat ng aming narating bunga ng iyong kabutihan. Hindi mo tinignan ang aming pagkukulang. Kundi ang ipinapakita mo sa amin kung anong kabutihan meron ka, Panginoong Hesus, at patuloy pinaparanas sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus. Nawa kung paano hindi mo tinignan ang aming mga pagkukulang. Bagkus, Panginoong Hesus, ipinaranas mo sa amin ang iyong kabutihan. Nawa, Panginoong Hesus, magawa namin ito sa aming kapwa. Hindi ang kanilang pagkukulang, kundi ang aming magagawa na makakatulong, makakabuti para sa kanila, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Patuloy mong pagpalain, Panginoong Hesus, ang buhay ng aking mga kapatid sa bansang ito, Panginoong Hesus. Dalahan po ang pagsasama mo po sa kanila dakilang Al-Shaddai. Punuin mo po sila ng mabubuting bagay o Diyos araw-araw na kanilang pangangailangan. At dalangin po dakilang Diyos namin nasa langit. Patuloy, Ama, na kung saan gamitin sila sa paggawa ng kabutihan na ang aming mga kapatid o Diyos na maaari alipin ng kasalanan ay madala po namin, Lord, magbihag ang kanilang puso, Panginoong Jesucristo, lumapit sa iyo at ikaw ay mahalin, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Lagi mo silang tanglawan ng iyong liwanag, ang aking mga kapatid dito, Panginoong Jesucristo, at patuloy silang lukuban ng iyong malabay na bakpak, dakilang Al-Shaddai, at ingatan sa iyong banal na kalinga habang sila nasa bansang po ito, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit. Patuloy ka maghari sa bawat isa sa amin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kami iwan
huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo, Diyos, balik namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, sa lahat ng kabutihan itong ginagawa mo po sa amin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon sa Kristo. Dakilang Ama namin, dalangin ko po, ipagkaloob mo sa bawat isa ngayon ang lahat ng kahilingan na kanilang itinataas, Panginoon sa Kristo. Ang aking mga kapatid na sumasandali na ito, Panginoon, nangangailangan, Panginoon, mga finish contract ng Panginoon Jesus, dalangin po namin, pagkalooban mo sila, ang Diyos muli, ng kanilang mapapasukan, dakilang Alisaday, at dalangin ko Yahweh, na sumasandali po nito, ipagkaloob sa kanila patuloy ang magandang kalusugan, ang patuloy ng kalakasan, dakilang Alisaday, at higit sa lahat, payapa at maayos na buhay sa bansang ito, Ama, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Salamat dakilang Diyos namin na sa langit. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoon Kristo. Patuloy kayo sa samahan ng Diyos at pagpalaan sa lahat ng inyong gagawin. Naghahangad ng pagkutkot ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan ng makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muod ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa pangalan sa unang balita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdanas. Lulukuban niya sa liling ng kanyang nalabay na upang sa kalingan niya ay nakikiyang mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasandala pagkat siya'y tawag. Pagsabit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusok pagsabit ng araw. Ni sa anumang darating na samot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ng 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay naging 10,000. Di ka matatakot at nagtitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong kinaroosan, sapagkat sinaway ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y makahamak at walang darating. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuhin niya ang maraming year siyang susubayan. Kahit saan natin ay panoorin siya iingatan. Sa kanilang pala ay tatayo at silang magtataas, na hindi masaktan ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang hapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente iyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang
tapat sa akin. At iingatan ko ang sinong taong ako'y kikinandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lagi ay sasatulungan. Aking ililigtan sa pambawat isa'y pararangan. Sila'y bibigyan ko laging timbalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamawin nila'y kaligtasan. Maaaring pilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga barang upang sasalantain ng lupang ito. Maaaring palaganatin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talagdan ng kanilang kasamaan. Lilindin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang Panginoon ang katiwasayan at kasagalan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Wednesday. See you tomorrow. And happy anniversary.